Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, resign na. Nako, ito ang inaantay ng lahat, katapusan na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. Then mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, masaya po tayo kasi medyo meron pong mga artista, no, na nagsasalita patungkol po dito sa mga korupsyon sa ating bansa. At isa na nga po dito mga kababayan, si Bayani Agbayani, no? Ito po mga kababayan ang kanyang video na kung saan binira niya yung mga magnanakaw, mga korap sa ating gobyerno. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapalang muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trilyon pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin nyo po yan. Sana po gawin nyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong Pitos pa lang nagnanakaw na kayo. Nako po. Busugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, isa lang ang apelido nyo. Nako po. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. So yan mga kabayan, isang pamilya lang. Lolo nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo lang po ang nagnanakaw sa ating gobyerno. Sabi po yan ni sikat na sikat itong comedian, di ba? Si Bayani Agbayani. Buti naman at meron pong mga artistang ganito, no? Kasi yung iba, mga artista, mga kabayan, kahit nakikita na po nila na eto talaga yung tinutumbok, nililihis pa nila, di ba? So yan, saludo po tayo. Yan, palakpakan po natin si Bayani Agbayani. Alright. Ito po mga kabayan, ako, eto naman. Sa kabila po ng pagsasabi ni Bayani na lolo nyo, pinsan nyo, kayo lang ang nagnanakaw. Ito naman po ang sabi ng palasyo. Nako po. Palasyo nanindigang walang sasantuhin ang Pangulo, kaduguman o kaalyado kaugnay sa anomalya sa DPWH. Ayan. Mukhang hindi ka panipaniwala itong sinasabi ni Jose Claire Castro. Pinagtatanggol nga ninyo. Alright? Si former Speaker Martin Romualdez. Diba? Kaya, ewan ko lang, kung kayo, naniniwala pa rin kayo hanggang ngayon, dito po kay Jose Claire Castro na matagal na po tayong pinaglululoko, bahala kayo, magpabulol ulit kayo kung gusto nyo, no? Pero sana naman po, matauhan na kayo. Puro na lang pambubulol at pagsisinungaling sa taong bayan. Alright? At eto pa mga kababayan, eto naman si Erwin Tulfo mga karibin natin, sabi po kasi dito, maniniwala ba tayo sa kanya? Eto mga kababayan, panoorin at pakinggan po natin to. Lang ang tao na nagbanggit ng pangalan ng dating speaker. Sabi nga ng mga netizen, the name that cannot be named. Di
ba? Pero okay, nung we're trying to cross-examine him, may mga doubts pati mga kasama ko kaya nga tinatanong siya. May mga parang kulang, parang and then suddenly nag-appear last night yung Parang lumana yata ng boses ngayon ni ni Erwin Tulfo. Kakaiba po siya sa Senado, di ba? Oh. lawyer na supposedly pumirma ng affidavit. No, I didn't sign that. Ewan ko saan yun, na-forge yata yan, etc. My signature was forged. Pero bakit ito magsisinungaling? This is under oath in the Senate. Correct, no? Whether or not it is been notary, ano dyan sa notaryo na yan, no? Under oath siya eh. Diba? Ano ba ang mas mahalaga? For example lang, mga kabayan, no? Yung mga diskaya rin ba, si Bryce, may notaryo din po ba yung kanilang mga sinumpaang salaysay? Or pinasumpa lang sila, under oath lang sila doon sa kanilang mga salaysay? Diba? Kaya nga gusto kong magkaroon pa kami ng Senate hearing eh. We want to ask him. I want to ask him. Bakit to ito? Sabi niyo, pinirma ng abogado, hindi naman pumirma. Sino ba talagang pumirma rito? Ito lang ang Itong sinasabi ni Karen. Pakinggan niyo. tao na nagbanggit ng pangalan ng dating speaker. Marahil dyan, yan yung reason, mga kabayan, kung bakit, no? Ginaganito nila yung witness na si Sergeant Orly Gutesa, di ba? Dahil siya lang po ang nagbanggit ng pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Marahil yan po ang rason kung bakit nagkakaganito at dinudurog na naman yung credibility ng kanyang statement, no? Pero maging ganun pa man, mga kababayan, under oath po siya dyan sa Senate. Kaya hindi po siya pwedeng magsinungaling dyan. Lahat ng sasabihin niya ay pawang katotohanan lang. Diba? Sa bagay, sabi nga ni Erwin Tulfo, pwedeng i-bend ang law, diba? To please the people. Nako po. Lawbreaker ito eh. If you bend the law, no? But it is against the law, then anong tawag sa'yo? Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Comment nyo na lang po. At eto, pasadaan na po natin ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di manibalitang unti-unti ang lumiliwanag ang kadiliman at sa wakas matatapos na rin ang kanilang paghahari-harian. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang halos dinaig pa ni Zaldico ang pinakamayamang tao sa buong mundo dahil sa nakakalulang pera na natatanggap nito mula sa prosyento ng maanumalyang flood control project. May nakita nga po akong post kanina, mga kabayan. Sabi po doon mas marami pang air assets itong si Representative Zaldico kaysa po sa Coast Guard. Nako po. Di sana si Zaldico na lang ang ipadala sa West Philippine Sea. Diba? Kung talagang makabayan ka, Zaldico, yung mga air asset mo, ipagamit mo na lahat sa ating mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. Nako talaga. Pero bago ang lahat, mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga Kapinas, 6 na van na puno-puno ng pera para lamang kay Zaldico at kanyang buong pamilya. Nalulang marami sa ating mga kababayan sa mga revelasyong nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan isiniwalat nasa publiko na dinaig pala ni Zaldico ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Nang tangay nito ang hindi bababa sa 6 na van na punong-puno ng pera. Sa nasabing pagdinig ibinulgar mismo ni former DPWH official first district engineer na si Bryce Hernandez kung paano dinala sa penthouse si Zaldico ang mali-maletang pera na ani ay kickback ng kongresista
kurang kayang porsyento sa mga flood control project ng DPWH. Dahil dito ay tila nasiwalat sa publiko ang tila walang kapatawarang ginawa ni Zaldico sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ilang oras pa lamang nakalipas, nag-viral sa mundo ng social media naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kung saan ay mula sa Japan, tila pinaalala nito sa taong bayan ng kanyang naging pahayag noon. Noong isang taon nang nakalipas na 2 taon lamang ang may hawak at may kontrol sa budget ng bansang Pilipinas. Ito ay walang iba kundi si former House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party's Representative Zaldico. Matapos nga lumabas sa balitang ito, ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Grabe to the highest level ng kasakiman at kawalang hiya ng mga taong ito. Huwag sana kayong patulugin ng inyong konsensya. Samantala mga mamamayang hirap na hirap para lang makabili ng 1 kilong bigas." According to Maharlika, may nabili si Zaldico na bahay sa Paris, France. Kahit saan pa siya magtago, sisikip pa rin ang mundo niya at uusigin na rin siya ng kanyang konsensya, pati pamilya niya apektado na rin. Di na yan nakakatulog ng maayos, di na rin yan makakakain ng mabuti. Bababagin siya ng konsensya niya kaya pustahan pagkaisang araw, lalabas na yan at magsasalita na. Baka namimili ng properties kung saan niya itatago ang mga perang nakulimbat. Hindi basta-basta matatakot si kukurap sa dami ng galamay nang sumabay ng pagyaman niya. Nasa liig na pala yung puso niya. Ingat sa mga kasinungalingan, baka magalit na sa iyo si Lord. Kalaban ni Lord Jesus. Akala niya safety siya sa ibang bansa. Maraming galit na Pilipino kahit saan lupalop ng mundo, baka dyan pa siya madisgrasya. End quote. Update, ang Malacanang isinailalim na ng lockdown. Ang ibig sabihin ng lockdown, gwardiya sarado. Walang makapasok, walang makalabas dahil ang mga ralista pinupuntirya ang Malacanang. Okay, ang balita ngayon, 1 hour ago. Breaking, Malacanang isinailalim sa lockdown. Isinailalim na sa mahigpit na lockdown ang Malacanang nitong hapon matapos umanong tangkain lusubin ng ilang rallyista ang compound mula sa Ayala Bridge, Manila. Ayon sa ulat, silyado na ang lahat ng gate ng palasyo matapos sumiklab ang tensyon sa nasabing tulay. Ilang grupo umano ng rallyista ang nagpakitang intensyon na tumulak pa Malacanang. May napanood akong video kanina, talagang ang mga rallyista, although hindi pa masyadong madami, is very violent. Handa nilang sakta ng mga kapulisan. Nakakaawa ang mga pulis. Mayroong isang pulis na nakalabas sa kanilang formation at talagang kinuyog ng mga rallyista. Mabuti na lang maagap na nakabalik sa kanyang hanay. So, nakakatakot po ang kalagayan natin ngayon dahil kung minsan hindi na rin natin masisi ang mga rallyista dahil din sa kagagawa ng administrasyong ito. Hindi naman mauwi itong mga ganitong rally kung inayos lang na nila sa ang pag-serve. Kung bakit tayo nagkaganito, dalawa, ang kwan ko is, it's about complacency, yung relax lang ba nung una? Everything is okay, ganun lang ang tingin nila ng una. Akala nila maganda na yung ginagawa, bagong programa, bagong Pilipinas, may mga launching. So, si pinagmayabang ang flood control projects. Ang number 1 na mitsa is itong flood control projects na pinagmamayabang ng Pangulo. Na it turns out, ito na yung kanyang tinik sa lalamunan. Ngayon lang niya na-realize na niloko siya talaga. Sinong nanloko sa kanya? Una, aliado niya sa Congress. Kasi, hindi niya in-exercise yung kanyang wala siyang political will nung last year. Nakita na nila yung siniwalat na yung budget. Ang daming kababalagan. Blank items ng BICAM. Tapos sila mismo, nireview nila. Punuhay. Nireview. Hindi nga sila nag-Christmas eh. Talagang nagpakita sila ng malitrato na kunuhay
Doon sila sa Malacanang. Yung pala, wala rin. Oh, mismo na si ex-Supreme Court Justice Carpio ang nagsiwalat. Sabi niya, may pananagutan ng Pangulo sa ang tawag ba, the biggest corruption scandal in our country, much bigger than the time of President Marcos Sr. O ngayong araw na ito, September 21, marks the 53rd ba? Correct me if I'm wrong. 53rd anniversary ng martial law ng Marcos Sr. Kaya symbolic itong araw na ito at yun na nga, naglabasan na ang marami. Hindi lang sa Metro Manila, may rally rin sa Cagayan de Oro, sa Davao, ang daming tao talaga sa Davao. Cagayan de Oro, hindi ko pa nakita yung dami. May nakausap akong retired PNP kanina. Mag-atin ako, sir, sabi niya, rally ng, ng Cagayan de Oro. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.